At tayo po mga minamahal ay magbigay galang po sa salita po ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sa oras po ito, mga minamahal, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Purihin po natin dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved Brother Cherby. Praise God, magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Lahat po magsabing praise the Lord. Mahina po. Lahat po magsabing praise the Lord. Amen. God bless you po, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. At mahal, bago lahat, nais kong ipaabot muna pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi sa ating pinakamamalapay ng sus, mga mahal. At ganon din po, nais kong ipaabot ang aking pong double honor, respect sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang propeta ng ating dakilang Diyos, mga mahal. Ganon din ang kanyang beloved children, beloved Almeda family. At patuloy nating pag-alaala sa mga aral po at turo mula sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa aking mga kamanggagawa, sa lahat ng mga elders po natin, sa lahat ng ating mga mangangaral, sa lahat po ng ating mga core members, sa lahat po ng ating minamahal at ginigilo ng mga kapatid sa ating dakilang Diyos, here and abroad, mahal, sa lahat ng mga nanonood ngayon, at especially po sa ating mga bisita at baguhan, kung meron man, mga kapatid, sama-sama po tayo sa Word of God. Sa mga sandaling ito, itaas po natin ating mga kamay, mahal, na tayo po'y bigyan ng pangunawa ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa kanyang mga palatuntunan. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Sinasamba ka namin, niluwalhati, pinupuri o Diyos. Mahal na Panginoon, salamat sa inyong matamis na presensya. Salamat o Diyos, mahal na Panginoon, sa mga makalangit na awitin na iniligay mo sa aming mga puso, sa aming mga labi o Diyos. Hallelujah, napapurihan ka namin naman banal. Dakilang Diyos, sa panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dakilang Diyos, gabayan mo po kami sa araw na ito, lalo balingkod, mahal na Panginoon, sa ganang akin wala akong magawa o Diyos. Amang banal, alisin mong hadlang sa aming kalagitnaan. Amang banal, pagpalain mo kaming lahat o Diyos. Hallelujah, Lord God, in the name of Jesus we pray. I bind the power of darkness right now in the name of Jesus. Unbelief and doubt cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. God bless you po, mga kapatid ko. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, at tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Makipagbukas po kayo sa ating mga Bible. Dito po sa aklat ng mga awit, kamanatang 96, talatang 9. Mga minamahal ko. Sabi ng Bible, "O worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth." Sa Tagalog po. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 96, Kapitulo 9. O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Manginig kayo sa harap niya, buong lupa. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal. God bless you po sa talatang yan, sa Tagalog. O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, manginig kayo sa harap niya, buong lupa. Mga kapatid, ang title po natin ay ito, Worship or Complain. Worship or Complain. Subtitle po natin ay Worship is Warfare. Worship is Warfare. Mga mahal, dahilan po kung bakit nandito tayo ngayon sa araw na ito ay to worship God. Amen. Bakit sinasamba natin ang mahal na Panginoon? Bakit tayo po'y nagpupuri sa ating dakilang Diyos? Ang sabi ng Bible, because worship is warfare. Ang pagpupuri, mga minamahal, isang uri ng digmaan yan, mga kapatid. Warfare. At hanggang sa panahon po, mga minamahal, natin ngayon, mga kapatid ko, ay may warfare. Meron pong pakikipagdigma tayong mga mananampalataya. Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Mga minamahal, sabi ng Bible, finally, my brethren, be strong in the Lord. Pinauna na po ni St. Paul, mga minamahal, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God. Nakikinig po kayo?
that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this age, this world, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Ang kalaban daw po natin, walang laman, walang buto, walang dugo. Espiritu, hindi natin nakikita. Amen? Mga minamahal, wala pong laman, walang dugo, mga kapatid ko, at saan nakaposisyon, mga kapatid, yung mga evil forces? Yung mga evil spirit na ating kalaban, mga minamahal kaaway, saan sila nakaposisyon ngayon? Ephesians chapter 2, verse 2, mga minamahal, ihanda natin sa Tagalog ang mga talatang ito, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Nasaan sila? Nasa hangin. The spirit who now works in the sons of disobedience. Mga minamahal, yung mga evil forces daw, nasa hangin lang sila. Gumagala sila, mga minamahal. Maaring nasa ulunan natin sila. Mga kapatid ko, nandito lang sila sa kalawakan at sila po yung mga sumasalat pumipigil sa ating mga panalangin upang hindi ibigay ng dakilang Diyos yung ating mga panalangin. Amen. Kaya mga minamahal, napakahalaga ng ating topic, mga kapatid ko. Worship po ba, mga mahal, o complain? Tayo po ba, mga kapatid ko, ay magko-complain na lamang? Hindi na tayo mag-worship sa dakilang Diyos? O tayo po'y mag-worship, mga minamahal, at hindi tayo dapat mag-complain, mga kapatid ko? Basahin natin Ephesians chapter 6, verse 10 to 12, at isunod natin ating beloved SPO2, may mahal natin, Ephesians chapter 2, verse 2 sa Tagalog po. Dito po sa Efeso, kabanata 6, at ang verse po 10 hanggang 12. Sa katapus-tapus ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. 12. Sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamahan, sa mga dakong kaitaasan. Sa mga dakong kaitaasan, mga inmahal. Ephesians po. Dito po sa Efeso, Kabanata 2, ang talata po ay 2, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga makapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Amen. Yung masamang espiritu, mga minamahal, ay gumagawa daw sa mga anak ng pagsuway. Mga minamahal. Kaya pala si King Saul ng Israel, mga kapatid ko, ay itinakwil ng Diyos at siya'y na demon possessed dahil po sa disobedience. Mga minamahal, napakalaking kasalanan pala sa dakilang Diyos ito, mga kapatid ko. At sabi dito, the Spirit who now works in the sons of disobedience. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Nasa hangin po, mga minamahal, nasa kalawakan. Kaya ang paglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, hindi natin pwedeng paglaruan, mga kapatid. Sapagkat ang dyablo po ay naparito para mangwasak, pumuksa, at pumatay ng buhay. Amen. Kaya dapat, mga minamahal, lalabanan natin siya in the name of Jesus. Praise the Lord. Mga minamahal, kaya pala sinabi ng Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walk about like a roaring lion. Katulad siya, mga minamahal, ng leyong umuungal. Siya po ay gumagala, mga minamahal, 24/7. Kahit tulog tayo, gumagala siya, mga minamahal, nagkahanap ng masisila niya. Praise the Lord, mga minamahal. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pagpupuri. Yung mga taong ayaw magbigay papuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi nila alam ang kahalagahan po ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. At hindi sila para sa langit. Ang tao po na hindi nagbibigay papuri sa mahal na Panginoon, hindi sila karapat dapat sa langit.
Amen. Alam nyo, binabantayan tayo ng dyablo araw at gabi. Gusto po ng dyablo, mga minamahal, ang buong church ay manghina yan. Ang tanging paraan lang ng dyablo, mga minamahal, para manghina ang church ay hahadlangan niya tayo sa pagpupuri sa Diyos. Anong una niyang gagawin, mga minamahal? Hindi kanya padadalawin sa church. Mga minamahal, kung hindi siya magtatagumpay doon, dahil masipag ka pong dumalo sa church, mga minamahal, pangalawang gagawin niya ay hindi kanya papupurihin. Hindi kanya pakakantahin. Mga minamahal, ititikom niya ang bibig natin, hindi ka kakanta, hindi ka aawit, ididistract kanya, mga minamahal. Pangatlo, lilibangin kanya, mga minamahal ko. Sa oras po ng mga patutuo, sa oras po ng preaching time, mga minamahal, lilibangin kanya. Ang resulta po, mga kapatid, manghihina ka. At pag mahina ka na, mga minamahal, sa kanya tutuksuhin ang mananampalataya para bumagsak ka. So ang kabuuan po ng kanyang plano, mga minamahal, gusto kanyang itumba, mga minamahal ko, para mawala ka sa kamay ng Diyos. Gusto kanyang magkasala para mawala ka sa kamay ng Diyos. Pero sabi ng Bible, God gave us tongue to worship Him. Amen. Lahat ng parte ng katawan natin, dakilang Diyos ang humugis nito. Mga minamahal. Obrang maestra niya, mga minamahal, ang bawat sa atin. Mga kapatid ko, meron tayong dalawang kamay para ipalakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Say, praise the Lord, mga minamahal. Meron tayong dalawang kamay nilikha ng mahal na Panginoon para itaas po, mga minamahal, sa Kanya, mga kapatid ko. At meron tayong boses na binigay ng mahal na Panginoon para iparinig natin sa dakilang Diyos yung mga papuring awitin. Amen? Kaya huwag, mga minamahal, huwag na hindi po kayo kakanta. Huwag na hindi po kayo aawit sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kapag hindi ka umaawit sa mahal na Panginoon, ikaw ang lugi. Mga minamahal, gagapusin ka ng dyablo. Naalala niyo yung Israel sa wilderness? Kasama silang lahat, mga mahal, lumabas sa Egypt. Pero 21 years old, mga mahal, pataas, iniligaw sila ng mahal na Diyos sa desert, sa wilderness. Nandun sila kasama ni Moses. Sa blessing, kasama sila, mga mahal. Sa mga miracles, nakikita rin nila, kasama sila. Pero sabi ng Bible, iniligaw sila, paikot-ikot na lang sila. At yun ang mga minamahal, mamatay na sila doon. Hindi sila nakapasok sa promised land. Amen. Kaya delikado, mga minamahal ko. Kaya pala, minamahal, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, grabe yung kanyang pagpapahalaga, minamahal. Maging sa fasting, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Grabe. Nakita namin, mga kapatid ko, gano'n siya nagpahalaga sa praise and worship sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga minamahal, minsan nakasama po ako sa kanilang paglalakbay, sa kanilang sasakyan, mga kapatid, from Manila to Baguio City. Alam po ninyo, mga minamahal, sa 6 hours travel, nakaluhod po ang beloved Honorable Pastor sa loob ng van. Habang naglalakbay, mga minamahal, nakaluhod, nananalangin. Mga minamahal, walang sinasayang na oras, panahon. Amen. Pagkatapos ng gawain ng mahal na Panginoon natin, may mahal Sunday, pagpasok po sa kwarto, mga kapatid ko, anong sinasabi mga minamahal natin beloved assistant pastor? May mahal, pagkatapos ng gawain, pagod na ang beloved pastor, pero may panahon pa siyang magpuri, mga minamahal, nagpupuri pa rin. Sapagkat mga minamahal, ang katwiran niya, lahat ng oras, may humaharap ng mga kapatiran ng mga problema. Sa lahat ng oras, may mga kapatirang humaharap sa mga pagsubok. Kailangan ipag-pray sila. May mga kapatiran naglalakbay sa kasalukuyan. Ipag-pray sila. May mga puri na naman siya, may mahal, puri na naman. Grabe, mga minamahal ang sipag magpuri. Amen? Nakikinig po ba kayo, may mahal? Naging example natin, mga kapatid, at nagbunga yung kanila pong kasigasigan sa pagpupuri. Lumago po yung ating gawain. Mga mahal. Hallelujah. Green pasture. May mahal ang gawain natin. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Worship. Why is it important? Mga minamahal. Tingnan muna natin yung ating pong
pag-aaralan mga kapatid ko sa Acts chapter 16, verse 16 hanggang 24, mga minamahal. Mga kapatid, sikapin ko mong basahin sa English, mga mahal, sundan niyo po ako. Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, "These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation." And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And he came out that very hour. But when her master saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. And they brought them to the magistrates and said, "These men, being Jews, exceedingly trouble our city. And they teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe." Then the multitude rose up together against them. And the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. And when they had laid many stripes of them, they threw them into prison. Wala silang ginawa kundi mangaral. Pero sila po'y pinasok sa prison, commanding the jailer to keep them securely. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Grabe, mga mahal ang kanilang pinagdaanan. Mga kapatid ko, si Paul and Silas, mga minamahal, ay nabilanggo. Alam nyo kasi sa Pilipay, mga minamahal ko, sa Pilipos, pinangaral po ni Saint Paul at ni Silas ang daan po ng kaligtasan. Mga minamahal ko. Ang sabi ng Bible, there was a fortune teller woman there who possessed with the evil spirit. Siya po ay may taglay, mga minamahal, ng masamang espiritu yung babae, at siya po ay, ang sabi rito mga minamahal, may humahawak sa kanyang sindikato nung panahon na yon. At siya po'y pinagkakakitaan, mga kapatid, sa pamamagitan ng fortune telling. Sabi ng Bible, mga minamahal, nung si Paul po, in-rebuke niya yung babaeng ito, nawalan po ng income. Yun pong mga sindikatong humahawak dito. Kaya mga kapatid ko, ang galit po ng mga sindikatong yun ay nireport siya, mga minamahal, nireport sila po'y siniraan, at hinuli po sila, mga mahal, ng sapilitan, kinaladkad po sila. Sabi ng Bible, hinagupit sila, pinarusahan sila, kinulong sila. Mga minamahal. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid ko, sa verse 22 hanggang 24, then the multitude rose up together against them, and the magistrate tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. Mga minamahal. Lahat po, mga kapatid ko, lahat ng ginagawa ni Paul, ni Silas para sa Diyos. Sundan niyo, mga mahal. Napakalaki po ng aral nito sa ating buhay. Lahat po ng ginagawa ni Paul at ni Silas ay para sa Diyos, mga minamahal. Wala silang ginawang kasalanan. Nakikinig po ba kayo? Sumusunod sila sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, pero inakusahan sila ng maling paratang at binalanggo pa sila. Ibinilanggo sila, mga mahal. They were falsely accused, beaten, wounded, chained, and charged to death. Sabi ng Bible. Nahaharap sila sa kamatayan. Sa kabila ng kanilang pagsunod, mga minamahal, sa utos ng dakilang Diyos, ibinilanggo sila. Pinasok sila sa prison cell. Sabi ng Bible, inner prison and fastened their feet in the stocks. Hindi lang kamay nila ang ginapos, mga mahal, ng kadena, kundi yung kanilang mga paa. Alam niyo naman po ang prison cell. Madilim, marumi, hindi magandang amoy, mga minamahal. Sa kabila ng pinagdadaanan nila Paul at Silas, mga minamahal ko, instead of complaining, they chose to worship God. Imbis na sila po'y mag-complain, mga minamahal, pinuri nila ang mahal na Panginoon. Alam nila Paul at Silas, mga minamahal, ang kakaharapin nila ay kamatayan,
Say, praise the Lord. Total, mamamatay din lang sila mga inmahal. Nag-usap silang dalawa. Silas, mamamatay tayo bukas. Anong gagawin natin? Total, mamamatay na tayo. Let's praise God. Total, papatayin na rin lang tayo. Purihin natin ang Panginoon. Magpuri tayo sa Diyos. They sing and praise the Lord. Amen. Hindi sila nag-complain. Sa atin, mga minamahal, minsan, dumarating tayo mga kapatid sa mga trials, mga pagsubok. Pero tinitesting lang tayo ng dakilang Diyos dyan. Tingnan natin si Job. Si Job, mga minamahal, siya po'y namulubi. Siya po'y, mga minamahal, tinubuan ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Pero hindi siya nagreklamo. Sabi na Job, mga minamahal, nalalaglag yung uod sa kanyang sugat. Binabalik niya sa kanyang sugat. Sabi niya, Diyos ang naglagay sa iyo diyan. Diyos ang mag-aalis sa iyo. Purihin ang Panginoon. Amen? Acts chapter 16 verse 25, sabi dito mga mahal, but at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. Sabi ng Bible, while they were worship God, the prisoners were listening to them. Alam niyo mga kapatid, ang prison cell po sa Israel, hindi po katulad ng prison cell natin sa bansa natin. Mga minamahal. Dito sa, ang mga bilangguan dito sa ating bansa, rehas po ang pagitan. Mga minamahal, nagkakakitaan sila. Pero sa Israel po iba. Yung prison cell doon, mga minamahal, makapal ang pader. Hindi sila nagkakakitaan, mga minamahal ko. Sabi ng Bible, Acts chapter 16 verse 24, He put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks, mga minamahal. Sila po'y nagpupuri sa ating dakilang Diyos, nananalangin po sila, sabi ng Bible, at naririnig sila ng mga bilanggo. Imagine, mga minamahal, magkasama lang silang dalawa sa bilangguan. At ang kapal po ng pader, mga kapatid ko, sa bawat portion, mga minamahal ng mga bilangguan. Pero sabi ng Bible, naririnig sila ng mga bilanggo. Amen? Naririnig sila ng mga bilanggo. Acts chapter 16 verse 25, but at midnight, sabi ron, but at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. Pag-aralan nyo, mahal, magkasama silang dalawa sa bilangguan. Sabi po ng Bible, mga kapatid ko, sabi po ng ating nabasa, mga kapatid, inilagay sila doon po sa pinakalooban ng bilangguan. Dalawa sila. Pero sabi ng Bible, mga minamahal, naririnig sila ng mga bilanggo. Ay kakapal ng mga pader doon. Amen? At midnight, mga minamahal, midnight, sila'y nanalangin, nagpuri sa mahalapan ng Diyos. At midnight, which means, mga minamahal, yung kanilang pagpupuri sa dakilang Diyos is loud enough. Tingnan nyo. Yung kanilang pagpupuri sa dakilang Diyos, mga minamahal ko, ay loud enough for others to hear, sabi ng Bible. Bakit narinig ng ibang mga preso? Mga minamahal. Amen? Ngayon po, sa panahon natin, mga kapatid ko, minsan plywood lang ang pagitan po natin. Hindi pa marinig yung ating papuri. Minsan, katabi mo ng mananampalataya, mga minamahal, hindi pa tayo magkarinigan sa pagpupuri sa malapanan. Bakit? Hindi po kasi umaawit Nahihiyang magpuri siguro. Amen po. Praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Mga kapatid, minsan kinakahiya po natin na tayo po ay sumasamba sa mahal na Panginoon. Minsan kinakahiya natin na tayo po ay member ng Jesus Miracle Crusade. Alam niyo, mga minamahal, hindi ka dapat manahimik, mga kapatid. Umawit tayo sa mahal na Panginoon Diyos. Worship is warfare. Amen? Sa mga kapatid natin sa ibang bansa na nanonood ngayon, mga minamahal,
Alam po natin sa ibang bansa, mga kapatid, ako po'y nanggaling din sa ibang bansa, mga minamahal, ilang bansa lang ang aking naabot, mga kapatid, pero halos pare-pareho. May mga privacy po ang mga tao ron, mga minamahal, kasi papasok po ng maaga, at syempre hindi ka maintindihan, mga minamahal, at napakanipis lang po ng pagitan ng mga bahay doon, mga kapatid, sa Taiwan, Singapore, mga minamahal, sa Dubai. Talagang mga minamahal, bawal talagang maingay doon. Pero mga kapatid, sa mga kapatid natin sa ibang bansa, may minamahal, hindi ko sinasabing ito mga minamahal para sa inyo, kundi mga minamahal, magpuri tayo kahit na mahina lang pero tao sa puso. Amen po mga minamahal. Mga minamahal, what I am saying is dito po sa Pilipinas, mga minamahal, napakalaya po ng pagpupuri sa Diyos. Malaya po mga minamahal ko tayong nagpupuri sa mahal na Panginoon. Ngayon ang tanong, nahihiya ka ba mga minamahal marinig ng iba yung pagpupuri mo sa Diyos? Amen. Nahihiya ka ba na malaman ng iba na Kristiyano ka ng Jesus Miracle Crusade? Pero ang katotohanan mga minamahal ito, mahirap magpuri sa ating dakilang Diyos kapag marami kang kakulangan. Tama po. Minsan mga minamahal, alam nyo, idadaan ka ng dakilang Diyos sa prison cell. Hallelujah. Prison cell ng buhay natin, mga minamahal, para malaman mo kung gaano kahalaga, gaano kaimportante ang magpuri sa mahal na Diyos. Amen? Kami dito, mga minamahal, araw-araw ang puri. Mga kapatid ko. At minsan, naranasan po naming magkasakit. Mga minamahal, 3 weeks. Pero talagang na-miss ko talaga yung puri, mga minamahal. Dito na ako sa loob ng pastoral. Hindi lang ako makalabas dito, may mahal, dahil may sakit ako. Pero, mga kapatid, yung konting panahon na yan, talagang na-miss ko talaga ang pagpupuri, may mahal. Na-miss ko po yung presensya ng mahal na Panginoon. Miss ko talaga, mga minamahal, yung ako po'y talagang magpupuri ng malakas na tinig, mga minamahal. Pero kapag may sakit ka pala, mga kapatid ko, hindi ka makaawit ng malakas dahil wala kang lakas. Amen po. Kaya doon natin ma-realize, mga minamahal, minsan ilalagay ka ng mahal na Panginoon Diyos, idadaan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon sa prison cell ng buhay mo para malaman mo, mga minamahal, kung gaano kahalaga yung pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya ito pong COVID, mga minamahal, hindi ba? 8 months, 9 months, nakita po ng ating dakilang Diyos gaano kayo kauhaw, mga minamahal, sa pagsamba. Amen? Mga minamahal, halos maglulumod kayo sa mga checkpoint, mga kapatid, para... Mga minamahal, ang tanong po natin siguro, mahal na Panginoon, bakit pinagdadaanan ko yung mga bagay na to? Alam nyo, hindi pinili ni St. Paul na mapunta siya sa prison cell. Hindi po pinili ni Silas, mga minamahal, sila po yung mapunta sa prison cell. Maingat po nilang sinusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon natin. Nangangaral sila ng daan ng kaligtasan, mga minamahal. Maganda ang kanilang pong layunin, mga kapatid ko, pero inilagay pa rin sila ng dakilang Diyos sa prison cell. Pero kahit hindi po nila maunawaan, mga minamahal ko, yung pinagdadaanan nila, sabi ng Bible, they choose to worship God. Pinili pa rin nilang magpuri sa mahal na Panginoon. At ang pagpupuri nila sa ating dakilang Diyos sa loob ng prison cell is so loud. Narinig, mga minamahal, ng mga prison, mga preso. Amen. Ang tanong, pag-aralan po natin, mga minamahal, what kind of worship or what songs are they singing that they made God move the earth literally? Kasi nung sila po ay nagpuri, mga minamahal, lumindol eh. Lumindol, mga minamahal. At nung lumindol, mga kapatid, nangalaglag yung kanilang mga talikala. Amen. Their chains, sabi ng Bible, were broken and they were set free. So anong meron sa pagpupuri nila St. Paul at Silas na pwede nating makuha? Para kung ano po ang effect ng pagpupuri nila, mga minamahal, ay mangyari sa ating buhay. Kung nagkaroon sila ng freedom, mga minamahal, sa kanilang pagpupuri, ay magkaroon din sa atin ng freedom. Amen? Freedom saan? Freedom sa kahirapan. Freedom sa karamdaman, freedom sa kalungkutan, freedom sa depression, may mahal, freedom sa lahat po ng mga gawa ng dyablo sa buhay natin. Amen. Mga minamahal, una, mga kapatid ko, ay
Ito pong dapat nating gawin, mga minamahal, para magkaroon talaga ng kalayaan. Frequency. Ano po yung frequency? Kung gaano kadalas, mga minamahal. Kaya pinakinggan ng dakilang Diyos ang pagpupuri nila sa St. Paul, mga minamahal, dahil sa frequency. Madalas na pagpupuri sa dakilang Diyos. Hindi yung kailan lang nila gusto. Hindi yung kung kailan lang sila ganado, saka sila magpupuri sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Hindi yung ganado kasi ako magpuri, kaya magpupuri ako ngayon. Sabi ng Bible, it becomes their lifestyle. Lifestyle nila yon. Kaya sinabi ng Bible, mga minamahal, be sober. 1 Peter 5:8, balik natin. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Mga minamahal, ang dyablo, mga minamahal ko, ay gumagala daw, mga minamahal, humahanap ng masisila niya sa mga Kristiyano, mga kapatid ko. Meaning, araw-araw nandyan po ang dyablo. Araw-araw nandyan ang devil, mga minamahal. Gumagala siya, humahanap ng masisila. So kung araw-araw nandyan po ang enemy ng Diyos, dapat araw-araw nagpupuri ang mga anak ng Diyos. Kung araw-araw may nakasunod sa iyong problema at pagsubok sa buhay, mga minamahal, dapat araw-araw din ang pagpupuri natin sa Diyos. Because worship is warfare. Maniwala ka, mga minamahal, kapag masipag kang magpuri, hindi ka mahihipo ng dyablo in the name of Jesus. Then you have power from on high, mga minamahal, pag nagpupuri ka sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Psalms chapter 34 verse 1, sabi ng Bible, mga minamahal, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Tingnan niyo sa Tagalog po. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 34, versikulo 1. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpupuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Pakiulit po sa Tagalog. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Right. Ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Amen. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Amen. In season and out of season, mga minamahal, aking pupurihin ang Panginoon. I will bless the Lord at all times, and His praise shall continually be in my mouth. Yung prayer and worship, mga minamahal, ay hindi lang kung kailan natin gusto. Amen? Para hindi tayo maging talunan, mga minamahal ng dyablo. Dapat po ang pagpupuri natin sa dakilang Diyos, hindi yung kung kailan lang natin type. Magpuri sa mahal na Panginoon. Araw-araw gumagala po ang enemy. Araw-araw gumagala ang devil, mga minamahal, sa mundo. At nabasa po natin, mga kapatid ko, ang dyablo po ay nandun sa hangin lang, mga mahal. Dito po, mga kapatid, sa ere. Oh, yung evil spirit, mga minamahal, hindi natin nakikita. Kapag wala kang gana magpuri, mga minamahal, gawa ng dyablo yan. Kapag hindi ka umaawit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, gawa ng dyablo yan. Pinipigil ng dyablo yung bibig natin, mga minamahal, para hindi umawit. Para hindi magpuri. Walang dahilan. Meron tayong lyrics, mga minamahal. Meron tayong songbook. Amen po? Si praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya minamahal, yung dyablo kasi, mga kapatid ko, umiikot yan, humahanap yan ng butas. Humahanap yan ng mahina, kung saan tayo mahina. Kaya dapat gawin natin, mga minamahal ko, you use your weapon to defend yourself. Worship. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Sayang naman, mga mahal, kung tutulugan niyo po yung ating pong pag-aaral. Ang layo ng ating pinanggalingan. Amen? At yun naman, mga mahal, malalapit lang sa ating chapel, mga kapatid ko, at kayo po yung inaantok. Tingnan niyo yung mga malalayong pinanggalingan, gising na gising. Amen?
Kasi nanggaling sa malayo eh. Ang hirap magbiyahe. Tutulugan ko ba to? Gawa ng diablo to. Kapag hindi ko narinig ang mensahe ng mahal na Panginoon, kapag hindi ko narinig yung kalooban ng mahal na Panginoon ngayon, at ako'y nakatulog, gawa ng diablo, pinatulog ako. Ano dapat natin gawin? Itayo natin yan, mga minamahal. Pagpag natin yung katawan natin, para mawala yung antok natin. Amen po? Mga minamahal, binabahagi ko lang yun, mga kapatid, pag-experience ko yun. Experience ko yun, ako'y baguhan pa, may mahal sa church. Core member pa lang po ako, mga minamahal ko, ayokong malugi. May mahal, inaantok ako, mga kapatid ko. Gagawin ko, tatayo po ako. Iikot ako mga milam sa chapel, lakad-lakad po ako, pero nakikinig ako. May mahal, nakikinig ako habang para hindi po ako antukin. Para hindi ako maisahan ng diablo. Amen? Lahat po ng gising magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Kasi pag na-miss mo po, mga minamahal, yung mensahe, katulad nito, mga minamahal, at pag uwi mo sa bahay, hindi ka pinagpala, mga minamahal, hindi kumilos ang Diyos sa iyong buhay, mga kapatid, manlulupaypay ka na. Baka sabihin mo, mga minamahal, nakakasawa namang maglingkod. Kasi walang katugunan yung prayer ko, mga minamahal. Ang dahilan pala, mga kapatid ko, hindi natin na i-focus, mga minamahal, yung isip natin, puso natin, pakinig natin sa Word of God. Hinayaan natin ang diablo, mga minamahal, na paypayan po tayo. Shhh. Ayan na. Hihipan ka, mga minamahal. Antukin ka. Maantok ka na. Di ba? Yan ang gagawa ng diablo eh. Hihipan ka. Nako, grabe, mga minamahal. Laglag talaga yung mata mo. Amen po. Kahit makailang kape ka, mga mahal. Pag hindi ka alerto, mga kapatid, hipan ka lang. Laglag ka talaga. Amen. Praise the Lord. Use your weapon to defend yourself. Worship. Acts chapter 16, verse 25, mga minamahal, balik tayo. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Alam mo, mga minamahal, hindi ka dapat maghintay ng darkest moment sa buhay mo or midnight moment, mga minamahal, sa buhay mo bago ka mag-pray. Hindi ka dapat maghintay, mga minamahal, ng madilim mong buhay, mga kapatid ko, bago ka mag-pray. Hindi ka naghihintay, manlupaypay ka muna bago ka mag-pray. Amen. Hindi mo hinihintay, mga manghina ka muna bago ka magpuri sa dakilang Diyos. Kapag paminsan-minsan po tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, walang power yan. Walang power yan, mga mahal. Kapag nagpupuri tayo sa mahal na Panginoon, pero hindi ka nagko-concentrate sa mga lyrics na inaawit mo, walang power yan. Tignan po ninyo yung Psalms 47 verse 7. For God is the King of all the earth. Sing praises with understanding. Tingnan po natin. Dito po sa mga awit, Kabanata 47, at ang verse po ay 7, sapagkat ang Diyos ay hari ng buong lupa, magsiawit kayo ng mga pagpuri na may paghunawa. Amen. Magsiawit kayo ng mga pagpuri na may pag-unawa. Habang inaawit natin ng mga lyrics, may mahal, inuunawa natin, ano yung sinasabi natin? Kasi po, pag inaawit natin, may mahal, nakikinig ang mahal ng Panginoon. Pwede ba, mga kapatid, alam mo, yung boss mo, may mahal, kausapin mo siya at magsalita ka nang hindi mo naintindihan, mga kapatid, anong iisipin ng boss mo? Nasisiraan ka ng bayad. Di ba? Lalo ang Diyos, ang mahal ng Panginoon. Kapag umaawit ka sa mahal na Panginoon, may mahal, wala sa loob mo yung mga lyrics ng inaawit mo, mga kapatid ko. Paano tatanggapin ng Diyos yan? Paano niya tatanggapin? Paano siya malulugod yan, mga minamahal, sa ating mga papuri? Paano kanya bibigyan ng anointing? Paano kanya bibigyan ng power against the rulers of the darkness of this world? Paano ka maging overcomer? Amen. Kaya ang praise and worship, mga minamahal, hindi lang yan pang emergency. Hindi lang kapag may problema tayo, hindi ka lang mga minamahal,
Hindi ka po dumadalot, nagpupuri sa dakilang Diyos dahil sa takot tayo sa COVID. Hindi po tayo dumadalot, nagpupuri sa mahal na Panginoon dahil takot ka sa COVID. Pag mahina na yung COVID, mga minamahal ko, hindi ka nadadalo. Hindi po ganun. Continually, sabi ng Bible. Kasi warfare to eh. Nakikipagdigma tayo eh. Kailan matatapos may mahal yung pagsalakay ng dyablo sa mga Kristiyano? Kapag nasa langit na tayo. Kapag na-rapture na tayo, may mahal, hindi niya na tayo maabot. Wala nang tukso doon. Amen? Wala nang dyablo doon, mga mahal. Wala na. Grabe ng kapayapaan, kagalakan, mga mahal, kapiling natin ang presensya ng mahal na Panginoon natin. Pero habang nandito tayo sa lupang ito, nakikipagdigma po tayo. Amen. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, sabi ng 26, suddenly, there was a great earthquake, so that the fountains of the prison were shaken, and immediately all the doors were open, and everyone's chains were loose. Nung sila po'y magpuri, mga minamahal, umawit sa mahal na Panginoon, lumindol. At doon po nangalaglag, mga kapatid ko, yung kanilang mga kadena. Sabi rito, suddenly there was a great earthquake. Matapos po silang magpuri sa dakilang Diyos, matapos silang manalangin, saka lumindol. Amen? Saka nangalaglag yung kanilang mga tanikala sa kamay at sa paa. Hindi po sinasabi rito, mga mahal, na lumindol muna at nalaglag yung kanilang tanikala bago sila umawit. Anong ibig kong sabihin, mga minamahal? Hindi po darating yung himala ng dakilang Diyos bago ka umawit. Umawit ka muna bago dumating yung kanyang himala. Amen? Baka kaya hindi pa tinutugon ng dakilang Diyos ang ating panalangin. Baka paminsan-minsan lang tayo nagpupuri sa mahal na Panginoong Diyos. Baka kaya hindi lumilindol sa ating pagpupuri o hindi po kumikilos ang Diyos sa ating pagpupuri ay may balakid po sa ating mga puso. Mga minamahal, hindi rin siya kikilos dyan, mga kapatid. Isaiah chapter 59, verse 1 hanggang 4, Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot be saved. It cannot save. Nor his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies. Your tongue has muttered perversity. No one calls for justice, nor does any plead for truth. Ito, red letter, mahal. They trust in empty words and speak lies. They conceive evil and bring forth iniquity. Hanggang 4 yan, mga minamahal. Bakit hanggang 4, mga kapatid ko, yung ating pong pinag-aaralan? Sabi po rito, mga minamahal, hindi makikinig ang Diyos sa atin because of iniquities sa ating mga puso. Ano pa, mga minamahal? Your sins, our sins. Ano pa? Mga minamahal, spoken lies. Sinungaling, may mahal na dila. Ano pa po, mga minamahal? They trust in empty words. Ano yun? Mga minamahal, yung mga panalangin walang laman. Empty words. Ayaw ng Diyos yun eh. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Nagpupuri ka minamahal wala sa puso. Empty worship. Nakikinig po kaya? They trust in empty words and speak lies. Mga minamahal. Hindi ko sila pakikinggan, sabi ng mahal na Panginoon. Your lips have spoken lies. They trust in empty words, mga minamahal. So baka walang laman, mga kapatid ko, yung ating mga worship, yung ating mga prayers, mga kapatid ko. Amen. Mga minamahal, nabanggit ko sa inyo kanina, mga kapatid ko, yung frequency. Yan po yung isang sikreto, mga mahal, kung paano malulugod ang Diyos sa atin. Dapat madalas, araw-araw, continually, mga mahal. Pangalawa po, death.
yung lalim ng relationship natin sa Diyos. Intimacy. Dapat nandun, mga minamahal, sa ating pagpupuri. Acts chapter 16, verse 27 and 28, and the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called him a loud voice, saying, do yourself no harm, for we are all here. We are all here. Sabi ni Paul, mga minamahal, nakita po ng gwardya, mga kapatid, makinig po kayo, nakita po ng gwardya, mga minamahal, na lumindol, nabuksan, mga minamahal, yung mga pintuan ng mga jail. At si Paul at Silas, wala po silang gapos, mga minamahal. Kinuha ng gwardya yung kanyang espada at sisibatin niya yung kanyang sarili dahil ang kabayaran, mga minamahal, pag nagpabaya sila sa mga bilanggo, kamatayan. Kaya unahan niya ng minamahal, saksakin niya yung sarili niya. Sabi ni St. Paul, wag! Nandito kaming lahat. Hindi kami umaalis. We are all here, sabi niya. Mga minamahal, bakit sinasabi ko ito, mga kapatid? Tingnan nyo, yung mga prisoner. Alam nyo, kapag bilanggo, hindi ba, sa ating bansa, kapag ang bilanggo ay, halimbawa, naglindol, mga minamahal, at nangawasak yung pintuan, di ba sasamantalahin nila? Di ba magtatakbuhan yung mga yan? Amen? Para tumakas. Pero doon, sabi ron, mga minamahal, nung sila'y nakawala lahat, nabuksan lahat, mga minamahal, dahil sa kanilang pagpupuri at pananalangin, pag-awit, papatayin niya yung sarili niya, mga minamahal. Sabi ni Paul, we are all here. Huwag mong patayin yung sarili mo. Huwag mong saktan yung sarili mo, nandito kami lahat. Anong mga minamahal ang nakita niyo ron? Bakit yung mga prisoner ay hindi umalis, mga minamahal, sa kulungan? Hindi sila nagtakbuhan palabas. Bakit, mga minamahal? Sapagkat nag-enjoy sila sa presensya ng Diyos sa pagpupuri ni Paul at ni Silas. Yan ang sagot doon. Nag-enjoy sila sa presence ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya mapansin mo, mahal, pag mayroong isang Kristiyanong nakasama ka sa trabaho mo, nakasama mo, mga minamahal, sa anumang gagawin mo, mga kapatid, kung naging friend mo siya, prayerful siya, mga kapatid. Makita mo, habang kasama mo siya, mga minamahal, pinagpapala ka. Habang kasama mo siya, mga kapatid, ang gaan ng blessing sa'yo. Bakit? Prayerful siya. Masipag magpuri sa mahal na Diyos. Kaya mga mahal, yung mga masisipag magpuri sa mahal na Panginoon, mga kapatid, nagre-resign ka na sa trabaho mo, ayaw ka pang paalisin ang boss mo. Bakit? Kasi yung pagpapala, kasama sila eh. Amen? Kaya yung mga prisoner, mga mahal, nag-enjoy sila sa presence ng mahal na Panginoon. Nag-enjoy sila sa miracles ng mahal na Panginoon. Dapat ganun ang mga Kristiyano. Pagdating po sa worship, mga minamahal, praise and worship, dapat excited tayo. Dapat nagagalak tayo. Dapat nag-enjoy tayo, mga minamahal, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon Diyos. Amen? Actually, ang worship, mga minamahal, ito po. Ang worship po, iniimbitahan mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Yan ang worship. Iniimbitahan mo ang dakilang Diyos na hipuin ka. Hinihiling natin sa mahal na Panginoon yung proteksyon, mga minamahal, ng ating pamilya. Kaya tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon. When you praise God, you invite God and allow God to enter into the situation. Right? Iniimbitahan mo ang presensya ng mahal na Panginoon Diyos sa kung ano yung kalagayan mo ngayon. Yan ang worship. Umawit ka lang, mga minamahal, bahala ang Diyos, bumaka sa dyablo. Umawit ka lang sa mahal na Panginoon, madama mo yung kanyang presensya, mga minamahal, tao sa puso. Bahala ang mga angel ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, pumuksa sa mga dyablong haharang sa iyong buhay, sa iyong negosyo, sa iyong pamilya, sa iyong pamumuhay, sa iyong pag-aaral, mga minamahal, sa lahat. Amen po. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Kaya mga kapatid, tandaan natin ito. If God's praise for you is of great worth,
in the eyes of the devil, you are dangerous. Ulitin ko. If God's praise for you is of great worth, in the eyes of the devil, you are dangerous. If you are armed with praise, you are dangerous to our enemy. Tagalogin ko po, mga mahal. Kapag masipag kang magpuri sa dakilang Diyos, mapanganib ka sa mata ng dyablo. Kapag mainit kang nagpupuri sa mahal na Panginoon, mga mahal, hindi ka kayang hipuin ng dyablo sapagkat natatakot siya sa iyo. In the name of Jesus. Makita ka lang niyang mga minamahal, nanginginig na siya. Dangerous ka sa kanyang paningin eh. Mapanganib ka sa kanyang paningin eh. Kasi mga minamahal, kapag binind mo siya in the name of Jesus, bound siya. Kapag sinabi mong, I command you, I bind you in the name of Jesus Christ, hindi na siya makakilos in the name of Jesus. Natatakot siya eh. Kasi may prayer ka eh. Yung power nasa iyo eh. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, merong Paul sa ating panahon. Grabe yung kanyang panalangin, yung kanyang puri, mga minamahal, lumilindol sa kapangyarihan ng Diyos. Jesus Miracle Crusade po. Di ba? Sa pagpupuri sa pagpupuri ng ating beloved honorable pastor, nagkalyo yung kanyang mga kamay, mga mahal, sa pagpupuri. Di ba nagsigaling tayo sa mga cancer natin? Nagsigaling tayo sa mga ating mga tuberculosis, asthma, diabetes, ketong, psoriasis. Nakalaya tayo sa ating mga kasalanan, nagbago ang buhay natin. Amen? Yan ang sinasabi ng Bible na lumindol, mga minamahal. Lumindol. Kumilos ang kamay ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal. Dahil sa pagpupuri ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo po na nandito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, alam natin kung ano yung sandata para mapagtagumpayan natin, mga minamahal, yung ating kaaway. Para hindi siya makalapit, mga minamahal. Hindi siya makapanira sa ating buhay. Praise, worship. Kaya sa ating mga tahanan, mga mahal, magpuri tayo. Mga mahal, tawagin niyo yung si nanay, si tatay, si kuya, si ate, mga mahal, magpuri tayo. Ikaw na anak ng Diyos, mga mahal, sa isang pamilya, marunong kang maggitara, mga mahal, i-lead mo sila. Mga mahal, magpuri tayo. Kahit 1 hour lang, magpuri muna tayo lahat. Sama-sama tayo. Huwag yung kanya-kanya, mga minamahal. Huwag yung pagtayo sa higaan, mga mahal, tutuwad ka na lang. Pagkatapos, wala na. Hindi yon. Amen? Puri talaga, may mahal. Tina-challenge ko po, mga kapatid ko. Yung mga kasama natin, yung mga kapatid natin, mga minamahal, magsipag tayo sa puri, mga kapatid. Ipag-pray niyo po ako, baka mga minamahal, pasukan ako ng katamaran ng puri. Mga kapatid, lahat po tayo. Wala pong exempted dito, mga minamahal. Ang unang kalaban natin, mga kapatid, yung sarili natin. Amen? Wala pong dakila dito, mga minamahal. Kung sabihin mo, mga kapatid ko, hindi ko makita si Satan. Kung nakita ko, badian ko ng sungay. Mga minamahal, ang sagot ko na lang, yung kalaban mo, kasama mo eh. Alin? Yung katawan mo. Mangin mahal, kapag bumigat ang katawan mo, hindi ka na makapagpuri, mangin mahal, talo ka na eh. Amen ba? I-praise the Lord, mangin mahal. Purihin ang mga Panginoon, mangin mahal. Gayahin nyo, mga kapatid, bago ako magtapos. Gayahin nyo, mangin mahal, yung kapatid natin. Sa dako ng Baguio City. Nagtitinda siya ng isda, mangin mahal, sa palengke. Alam niyo yung mga nagtitinda ng isda sa palengke, mangin mahal, dapat 3:00 ng madaling araw, nandun na sila sa palengke. Pero siya, mga kapatid, 10:00 ng umaga, saka darating sa palengke. 10:00 ng umaga, saka darating sa palengke. Pinagtatawanan siya, mga mahal, ng kanyang mga kasamang nagtitinda ng isda sa palengke. Ano pang mahihita mo? Ano pang kikitain mo? Kami nga, ang madaling araw, nandito na. Hanggang ngayon, matubal ang benta namin. Ikaw, 10:00 dumating. Umaasa ka ng kikita ka. Naku, wala yan. Hindi ka kikita. Hindi nila alam yung kapatiran natin, kaya tinatanghali ng punta sa palengke. Nagpupuri siya, mahal ng Panginoon. Nagpupuri, mahal. 2 oras. Purihin ka, mahal ng Panginoon. Hallelujah. Kaya mahal, nagtataka yung mga nagtitinda sa palengke.
Wala pang alas 5, umuwi na yung kapatiran natin. Ubus na yung tinda. Uwi ka na. Kararating mo lang, uwi ka na. Opo. Bakit? Ubus na eh. Kakamot sila ng ulo mo yung mahal. Kami nga, madaling araw pa dito sa palengke. Hanggang ngayon, wala. May tinda pa kami, dami pa. Ikaw, alas 10 kang dumating dito, pagkatapos, wala pang alas 5, uwi ka na. Eh, siyempre, taga Jesus Miracle Crusade ako eh. Pinupuri ko ang mahal na Panginoon muna bago. Amen? Praise the Lord! Glory to God. Kapatid natin sa Florida Blanca, mga mahal. Kapatid natin. Nakikiusap yung mga kapitbahay. Siya ang pinakamalakas sa kanyang grocery. May mahal, nakikiusap yung kapitbahay natin, magbukas siya ng Sunday. Wala silang mabili. Hindi. Sa Diyos ang Sunday. Friday, overnight, may mahal. Sa Diyos yan. Miyerkules, half day. Sa Diyos yan. Kaya, nung mayroong pong mga minamahal, ginamit ng diablong tao at sunugin yung kanyang tindahan, mga minamahal, pumasok na yung apoy sa loob ng yung kanyang screen na plastic, mga minamahal, sa baba nun, mga diaper. Pumatak po yung natunaw na plastic sa apoy, mga minamahal, pumatak na doon sa diaper. Liyab yun. Pero nagtataka yung kapatiran ni mahal, pag uwi nila, butas lang, pero walang apoy. Walang apoy. Iningatan ng mahal ang Panginoon Diyos. Amen? Praise the Lord! Yung kapatiran natin may mahal sa Mabalacat, masipag dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, may mahal. Walang absent, mga kapatid. Pupuri sa mahal na Panginoon Diyos. Pag uwi sa bahay, may mahal, nagluto, nagliyab yung kanyang LPG. Nasa kisame na yung, kumapit na sa kisame, may mahal yung apoy. Sa bahay nila. Nirebuke niya lang. Apoy. Mamatay ka sa pangalan ni Jesus, may mahal. Kada-kada na matay yung apoy. Praise the Lord! Yan yung mga lindol, mga minamahal sa panahon ni Paul, panahon ni Silas. Kailangan sa pagpupuri natin sa mahal na Panginoon, may mahal, hayaan natin ang kamay ng mahal na Panginoon, may mahal, lindulin niya yung mga problema natin. Lindulin niya, may mahal, yung kahirapan natin. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, may mahal. Say, praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. Umawi tayo sa dakilang Diyos natin. Hallelujah. Amen. Sing. O Diyos, habang ako naglilingkod, lalo ako nagmamahal sa iyong lubos. Amen, Brother Chirpy. Sa una hanggang ngayon kasama ka at sa tuwingan pag-ibig mo'y nadarama. Ika'y pag-aas at salitang lagi kong inagayan. Kahit ang puso ko'y alay di pa sapat.
Hallelujah. Mga minamahal, para po sa ating bisita, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, ito po yung pananampalataya, mga minamahal, na pananampalataya na kung saan na ang Diyos ay paglingkuran natin, mga minamahal, sa iisang Diyos, mga minamahal, sa kung saan, mga minamahal, sa pamamagitan po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang pananampalataya, mga minamahal, na kung saan na hinahanap ng ating dakilang Diyos yung totoong pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay hindi nakikita at kinakailangan natin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pangalawa, mga minamahal, pagsisisi ng ating mga kasalanan. Bakit kinakailangan nating magsisi? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala, mga minamahal. Kaya kinakailangan natin pagsisihan yung ating mga kasalanan sa ating dakilang Diyos na buhay. At upang lubos tayong mapatawad sa ating mga kasalanan, yung pong pangatlong ating gagawin, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, ito pong bautismo, mga minamahal, wala po itong bayad, sapagkat, mga minamahal, dito po tayo lilinisin ng ating dakilang Diyos kapag tayo nalubog sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Yung sinasabi, mga minamahal, ng Biblia, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga minamahal, tayo magiging bagong nilalang at tayo, mga minamahal, ay magiging tunay na anak ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang gagawa niyan. At mga minamahal, sa oras mo ito, itaas niyo po ang inyong kamay at sumunod po kayo sa aking maiksing panalangin ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Dakilang Ama sa langit, ako po ay isang taong makasalanan, labis na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawa. Mahal na Jesus, salamat po sa iyong mga salita na kinapakinggan sa umagang ito. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Mula ngayon, paglilingkuran na kita sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo.
Dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga Panginoon. Dalangin po namin, dakilang Diyos, sa aming bagong kapatid na ito. Mga Panginoon, isulat mo po ng maliwanag ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Iligtas mo rin po sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, mga Panginoon. Makasama namin sa paglilingkod sa iyo ang sa napakalapit mong pagbabalik. Mahal Panginoon, pagpalain mo po siya, dakilang Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sa oras mo ito, mga minamahal, tayo pong lahat ay muling manalangin sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Mga minamahal, muli natin itaas ang ating mga kamay at tayo pong lahat, mga minamahal, ay tumulog muli sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Narito po muli ang bawat isa po sa amin, dakilang Diyos. Kami po, mahal na Panginoon, muling nagpapakumbaba, humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Mahal na Panginoon, hallelujah, pakalinisin po ang bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Marapatin mo po, dakilang Diyos, sa mga oras na ito. Ang aming mga kahilingan sa iyo, mahal na Panginoon, patuloy na makarating sa turunan ng biyaya Diyos sa kalangitan. Sa pangunat panalangin po ng aming minamahal at ginagalang, mahal na Pastor Will Estrada Almeda, mahal na Panginoon, pangako mo po, mahal na Panginoon, matapos namin gawin ang iyong mga banal na kalooban, didinggin mo po, mahal na Panginoon, ang panalangin ng iyong mga anak. In the might of the Lord Jesus, amin na pong inaangkin lahat ng tagumpay, katugunan ng aming mga panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan kung nasaan po ang ating mga karamdaman, at dalawang kamay naman po, mga minamahal, kung meron tayong mga problema, mga minamahal, itaas po natin, sama-sama natin palayasin sa makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangunat panalangin po ng aming minamahal at ginagalang mahal Pastor Will Estrada Almeda, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ketong pagkabulag, pagkabingira, arthritis, demonyong coronavirus, hallelujah, cast out in the might of the Lord Jesus. Mga demonyong kahinaan, karamdaman, problema at kahirapan, cast out in the might of the Lord Jesus. Hadlang sa lahat ng aming mga panalangin, hadlang sa mga pagpapala, cast out in the Lord Jesus' name. Problems be solved, vices be gone, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos at mga minamahal sa oras po ito. Tayo pong lahat ay magtaas muli ng ating mga kamay at tayo po ay sisigaw ng 3 beses, mga minamahal, salitang hallelujah, praise the Lord. Isigaw po natin galing sa ating mga puso, mga minamahal. Let us jump! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, mga minamahal. Sa oras po ito, tayo po ay darako na sa ating mga announcement. Amen. At mga minamahal, akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating praise the Lord. At mga minamahal, kung wala pong ating aking beloved co-preacher, Brother Jose, mga minamahal, tayo po ay kukuha ng ating special offering. At yung ating kinukuha ng special offering ay para po sa ating mga minamahal, karagdagang gastusin para dito po sa ating pinapagawang chapel. At narito po ang ating beloved engineer, Kuya Jojo Vitug. Ipag-pray po ang ating mga ipagkakalob na special offering para sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Jeremy Domingo. Mga minamahal, itas po natin ang ating special offering at magkaisa po tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, Amang Banal, mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Jesucristo. Sa unang panalangin po namin minamahal, ginagalang naman na Pastor Luciada Almeda, amin pong idadalangin na aming special offering sa daling ito, na yung pagpalain, mahal na Panginoon, maging ang lahat ng aming mga minamahal na kapatiran na walang sawang nagkakaloob, sumusunod sa iyong mga utos, mahal na Panginoon. Pagpalain po kaming lahat, mahal na Panginoon, maging sa aming mga loved ones na sa ibang bansa na yung ginagamit upang kami makapagkaloob, mahal na Panginoon. Pagpalain at pag-ingatan po sila, mahal na Panginoon. Sa aming pong mga kapatiran na gustong makibahagi, magkaloob, mahal na Panginoon, subalit po sa kawalan sa mga panahong ito, pagpalain po sila ng permanenteng hanap buhay o negosyo. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyang pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbibigay ay tanda ng pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, sa salita niyang banal. Lamang ating sundin, ipagpatuloy natin, magbigay upang pagpalain. Tayo'y
purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po mga minamahal. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At para po sa ating mga announcement, sa araw po ng bukas mga minamahal, ating pong Holy Supper. Huwag po natin kalilimutan mga minamahal lahat po ng ating mga outstation, Magalang Lubao, Florida Blanca, Arayat, Mabalacat, Apalit mga minamahal, dito pong lahat. Magsama-sama, praise the Lord. Araw po ng bukas sa ating pong Holy Supper, praise the Lord, at magsisimula po mga minamahal ng alas 9 po ng umaga at matatapos po yan mga minamahal ng alas 3, amen, or pasado mga minamahal, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos at sa lahat po mga minamahal ng mga may duty, huwag po nating kalilimutan yung ating mga tungkulin mga minamahal bago tayo umuwi. Gampanan po natin upang tayo po mga minamahal ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. At sa mga ating mga kapatiran na tatawid po mga minamahal sa daan, tingin po tayo mga minamahal sa mga sasakyan po na dumadaan sapagkat mabibilis po ang mga sasakyan ngayon na dumadaan kapag ito po ay madaling araw na po. Praise the Lord. Huwag po nating kalilimutan ang ating Facebook program mga minamahal tuwing araw po nung Lunes hanggang Sabado mga minamahal, yung ating Jesus Miracle Hour. Lagi nyo pong i-share mga minamahal ang ating banal na programa upang patuloy na magligtas ang ating dakilang Diyos ng mga kaluluwa na naghahanap po mga minamahal ng katotohanan. Dalhin po sila sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesucristo upang sila rin po ipagpalain ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. At mga minamahal, kung wala na pong idaragdag para po sa ating mga announcement, tayo po'y magtatapos na. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved Kuya Manny Sese, para po sa ating closing prayer. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Magpasalamat tayong lahat sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen. Praise the Lord. God bless sa ating beloved preacher, Jerry Domingo. Tayo ba'y magkaisang malaking sa ating tatapos. Taas po natin ang ating mga kamay. Opo, Amang Banal. Dakilang pala naming Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, tao sa puso walang hanggang papurit, pasasalamat, patuloy yung pinaabot sa iyo, mala Panginoon, sa matagumpay na gaway, pinagkalma sa aming magdamagang pagpupuri, panalayong pagsamba, mala Panginoon. Yung ginabayan, binasbasan ng isang pinagpala ang bawat yugto mula sa pag-MC hanggang sa uligto. Higit sa lahat, mala Panginoon, ang banal na mensahe, mga banal na salita, aming narinig na napag-aralan, dinala ng pinagpalang mga aral, Panginoon, ng silbing pagkain ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Kaya po, mala Panginoon, lubos ka naming pinasasalamatan, mala Panginoon, sa masaganang paglugo mo, pagkilos mo sa aming kalagyan ang napakatamis at banal na presensya. Patuloy inaaliw, pinubos ko sa iyong mga anak ng Santong Espiritu. Patuloy lamang sa tuwi-tuwi na kasama ka namin, Panginoon po. Ganda po, Panginoon, sa amin na mahal, ang ginagalang Bangalista, Walistrada, Almeida, Panginoon, nagkakaisa ang iyong mga anak, Panginoon, nagsusama mo sa amin na mahal, galang Bangalista, Panginoon, bigyan po siya ng ibayong kalakasan sa kanyang pisikal, mahabang buhay, patuloy pagkaloob upang patuloy kami pangunahan, ganoon po. Kung paano po kami ininako, ligtas, payapa, pinagpalang Kristiyano, iningatan sa aming pagparito, ganin po sa aming pangsamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon. Paano po kaming gabayan, patumbayan, partingin mo, malhati sa kanyang mga tirahan, taglay ang pag-iingat mo, mala Panginoon, patuloy po kaming panghawakan, mala Panginoon, at sa araw po ng bukas, mala Panginoon, muli kaming pagkaisa-isa sa lugar na ito sa aming Holy Supper. Ito po sa dalangin namin. Sa dalangin magulag sa iyo. In the Jesus' name we pray. Lahat po ng ating mga choir, mga minamahal, ating mga Jesus Finest Generation Choir, meron po kayong practice mamaya. Alas 3 po mga minamahal, alas 3 po ng hapon. Sharp po yan mga minamahal, mas maaga, mas maganda. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Tayo pong lahat ay magkamayan para sa ating pinakamamahal na Jesucristo.